Amen. Isa pong pinagpalang araw po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating Diyos na buhay. Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoon na muli kayong makasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Napakabilis nga po ng panahon sapagkat ngayon po ay nasa buwan ng Disyembre na po tayo. Matatapos na naman po ang 2023 at papasok po tayo sa panibagong taon ng ating buhay, ang 2024 po. At bagamat alam ko po na maraming mga naging pagsubok, maraming naging trials sa ating buhay, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat patuloy yung kanyang pag-iingat, yung kanyang patnubay sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayon nga po, mag-aaral po tayo ng mga tauhan ng Pasko. The characters of Christmas po. Sino po ba yung mga tauhan ng ating Pasko? At simulan po natin yung pag-aaral natin sa mga tauhan ng Pasko sa pamagitan ng pag-aaral ng buhay ni Zacarias. Ano po ba ang naging buhay ni Zacarias habang siya po ay narito? We were just focusing on the highlights din po sa buhay ni Zacarias dito sa lupa. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay lumapit at humingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Patuloy po tayong manalangin, patuloy po pumasok sa diwa ng pananalangin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na pinupuri ka namin at pinasasalamatan Panginoon sa araw na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na muli kami magkatipon-tipon upang mag-aral ng iyong mga salita Panginoon. Salamat Panginoon sa pagkakataon na pag-aralan at alalahanin namin Panginoon ang napakagandang regalo na binigay mo sa amin Lord God. Salamat Panginoon sapagkat ni minsan Panginoon sa loob ng isang taon na ito ay hindi ka nagkulang sa amin Panginoon. Nanatili kang tapat sa iyong mga pangako Panginoon. Lord, dalangin po namin Lord God sa pag-aaral ng iyong mga salita Panginoon. Salamat Panginoon sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo Panginoon. Salamat sa karunungan Panginoon. Salamat sa kalakasan Panginoon na ibibigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, linisin niyo po ako, tago niyo po ako sa inyong likuran, hindi ang aking kahinaan na makita, bagkus ang iyong kapangyarihan na makita, Panginoon. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa matamis sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Amen. Tunay nga po na ang buwan ng Disyembre ay isang mahalagang buwan. Isa sa mga mahalagang buwan sa ating taon. Bagamat each day is equally important, equally blessed because they are all created by God. Ang buwan ng Disyembre po ay ang pinakamasayang buwan ng taon na kung saan aalalahanin natin yung kadakilaan, kabutihan, at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay matatagpuan po ang binasa po kanina ay matatagpuan po sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, Kapitulo 78 hanggang 79. Sabi po dito, mapagmahal at mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Papatnubayan niya tayo sa daan ng kapayapaan. Amen. Pinagpala po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon at pagpalain po ang bawat isa na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. So, ang teksto pong ito ay isa sa binigkas ni Zacarias pagkatapos po siya ay muling makapagsalita.
So bago po tayo dumako doon sa kontekstong yun, dumako po tayo sa pag-aaral na ano po ba yung characteristics ni Zacarias na kailangan din po natin maging characteristics po natin. Ang aking pong mensahe sa araw na ito ay continuation po nung mensahe ko noong last year nung nandiyan po ako sa Pilipinas, kung saan po ay ang paghahanda po ng second coming. Dumating na po si Jesus Christ sa atin thousands years ago. Binuksan na po ng ating Panginoon ang pintuan ng langit para sa bawat isa sa atin, Hudyo man o Hintil, ay makapasok sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Binuksan na po ng ating Panginoon yung kahabagan sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakataon na ma-experience yung pag-ibig, yung kahabagan, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. It's now time, nakagaya nga po ng message last month, di po ba dun sa message natin last month, na it's about time na we take action po doon sa binigay ng ating Panginoon, doon sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoon, doon sa kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kaya po tayo sumusunod sa utos ng ating Panginoon, hindi po dahil tayo ay obligadong gawin yun, ginagawa po natin yun sapagkat bahagi ng salita ng ating Panginoon. Sinabi po niya na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So wala pong silbi yung pananampalataya po natin na may Kristo na ipinanganak noon, may Kristo na pinako sa krus ng Kalbaryo, kung wala po tayong gagawing aksyon. Yun po yung ginagawa po natin ngayon at patuloy natin gagawin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At nung last year po, ang aking pong maging paksa ay si Juan, ngayon po ay ang kanyang ama. Si Zacarias po ay tito ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, asawa po siya ni Elizabeth na kapatid ni Maria na nanay ng ating Panginoong Jesucristo. So, sino po si Zacarias? Sabi po dito sa aklat ng Lucas pa rin po, iikot lang po tayo sa aklat ng Lucas. Sa aklat ng Lucas 1:5-7, sabi po dito, noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Kung titingnan po natin dito, ang pagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon ay isang pamantayan. Diba? As we prepare ourselves, as we prepare the pathway towards the second coming of Jesus Christ, towards the pagtanggap noong biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon, kailangan natin maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, kagaya po ni Zacarias. Kung titingnan po natin dito, nung kapanahunan ni Zacarias at kapanahunan ni Elizabeth, ang taong baog ay ikinaihiya ng lipunan. Ang taong baog ay itinuturing na isinumpa ng ating Panginoon. And yet, kahit ganun po yung kanilang estado, sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Bagamat may kulang kay Zacarias at kay Elizabeth, they choose to follow the will of our Lord. At tayo po, dumadaan din tayo sa ganung pagkakataon. Kahit ako, hindi po ako excuse sa ganung pagkakataon. Dumadaan po ako sa pagkakataon na talagang may pagkukulang, na talagang minsan tight ang budget, pero
kailangan nating patuloy na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Minsan, sinusubok yung ating pasensya. Kailangan natin maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Paano po tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon? Unang-una, pagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung paano ka inibig ng ating Panginoon, ganun mo rin ibigin ang iyong kapwa. Diba yun ang ikalawang utos ng ating Panginoon? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano ka magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon? Sundin mo ang utos ng Panginoon, meron man o walang nakatingin sa iyo. So, mahaba po yung listahan ng criteria para maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, in which ngayon nga po ang teksto ng aming pinag-aaralan sa church namin is building the right foundation. So, how do you build the right foundation? Kasama po doon yung self-control, kasama po doon yung pagsasalita mo, kasama doon yung mga decisions in life mo, kasama doon yung pagkakaroon ng balanced life, di ba? You have to go out, you have to enjoy life, you have to enjoy the beauty of nature because God gave those things para i-enjoy po natin. Nung nilikha ng ating Panginoon ang Garden of Eden, they were created for the purpose that Adam and Eve will enjoy it. So ano pa po ang sabi ng ating Panginoon? How do we prepare ourselves for the second coming of Jesus Christ? Tingnan po natin si Zacarias. So, kailangan po tayo ay magkaroon ng pangitain mula sa Diyos. Paano po nagkaroon ng pangitain si Zacarias mula sa ating Panginoon? Sabi po sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, Kapitulo 11 hanggang 15, nagpakita sa kanya doon sa isang anghel, nung ito po ay si Zacarias po ay nagsusunog na ng alay sa ating Panginoon. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo." At nakita po natin yon nung dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Pinsan po pala ni Maria, I'm sorry dun sa sinabi ko kanina na magkapatid si Maria. Pinsan niyang si Maria na lumukso yung sa tuwa, yung bata sa kanya sinapupunan. Yung bata po na si Juan sa sinapupunan ni Elizabeth. Yun po yung sinasabi ng anghel dito na nasa sinapupunan pa lamang siya ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. So, kailangan po tayo po ay may mga pangitain sa Diyos. Iba-iba po yung magiging kaparaanan ng pagkakaroon natin ng pangitain. Kagaya nga po ngayong buwan ng Disyembre, magkakaroon po na naman ng planning and planning yung ating mga church leaders. So, dapat po may mga pangitain na po sila. They have to pray for it. They have to ask God for visions. They have to ask God for plans na nagmumula sa Kanya. At ganoon din po ang iglesia bilang kabahagi po ng hindi man po kayo direktang kabahagi ng pagpaplano nito, kailangan po natin ipanalangin ang ating mga leader para po magkaroon sila ng magandang pangitain. Makita talaga nila that the Lord will open their spiritual eyes na makita nila kung ano yung plano talaga ng ating Panginoon para sa ating iglesia sa susunod na 12 buwan, na makita ng ating mga leaders yung mga pangitain na yon. Ano yung mga pangitain natin? Yung confident natin na
tayo ay may kaligtasan dahil sa pagpapala, dahil sa biyaya, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ito po ay pangitain. Sa pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng pangitain, ng vision, ano yung mga plano natin sa ating buhay. At kung may mga plano man din po tayo to guide us, yun po yung mga pangitain natin para magkaroon tayo ng direction dun sa buhay natin. Kailangan po makita natin yung mga plano ng ating Panginoon. Nasaan po ba tayo 5 years from now? Ano na po ba yung estado ng ating iglesia 5 years from now? Yes, totoo po, sinasabi natin that the Lord holds tomorrow, but we have to plan for it. At idulog natin sa ating Panginoon yung ating mga plano para sa iglesia ng ating Panginoon. At para din po sa ating mga buhay. Ano pa pong kailangan natin sa paghahanda natin ng ating sarili, ng daraanan ng ating Panginoon? Kailangan po ay ang paglilingkod. Sabi po sa Lucas 1:16 hanggang 17, sa pamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Ito po ay si Juan. Mauna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ihanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Kaya ko po ito nilagay dito kapag si Juan po, responsibilidad ni Elias na palakihin si Juan sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Responsibilidad ni Zacarias at saka ni Elizabeth na turuan ng takot si Juan bilang isang mananampalataya. Tayo rin po bilang mananampalataya, ang paglilingkod po natin sa ating Panginoon ay kabahagi po ng greatest commandment na binigay ng ating Panginoon. To spread the Lord, to spread the word of God, to share the word of God. Hindi man direkta na ikaw yung mag-share ng salita ng ating Panginoon, yung pag-aayos sa church. Diba? Kasi kung hindi aayusin ng church, sino yung magkakainggan yung pumasok sa loob ng iglesia? Kung hindi lilinisin ng church, sino magkakainggan yun na pumasok, di ba? At saka sabihin ng mga tigalabas, pagpasok nila sa church, napakadumi ng church. So, anong iisipin nila? Paano nakokontrol? Paano napakabuti ng Diyos natin kung ang church natin hindi natin kayang linisin? Di po ba? So, yung mga simpleng bagay na yun ay kabahagi ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ano pa po ang paghahanda natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Of course po, ang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng mawalan tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon habang tayo ay nag-aantay ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Lucas 1, Kapitulo 18 hanggang 20, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa mga sinabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Amen. So, faith is a powerful thing. Di po ba? Sabi ng ating Panginoon, you're not given because you never asked for it. And when you ask for it, you have to put your full faith para po makuha ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung titingnan natin dito, ako din po, nung una ko itong binasa, isip ko, bakit si Zacarias nagsabi na, sumagot si Zacarias, ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa.
Ang sabi po niya dito, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Nung si Gabriel po ay humarap kay Maria, nagtanong din po si Maria at nagsabi na, paano mangyayari yan gayong ako ay birhen? Tapos pinaliwanag po ni Maria. Pinaliwanag po ni Gabriel kay Maria. So I searched into it and look at some literature about it. Ang sabi po doon, kung titingnan natin, si Maria ay ordinaryong tao. Si Zacarias ay pari. Si Zacarias ay naglilingkod sa Panginoon. Zacarias should have known very well ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapatid, you have been in the church for more than 10 years, 5 years. You have read the Bible several times maybe. So, ano yung titingnan ko? Ano yung nakita ko dito? Kaya naging ganito yung parusa kay Zacarias is because mas matindi yung parusa doon sa mga higit na nakakaalam pero hindi ginagawa yung tama. Zacarias knew very well the power of our Lord. Zacarias knew very well at bilang pari, nakita niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon, maaring sa mga patutuon ng mga tao na dumulog sa ating Panginoon, nadinig niya yung mga panalangin, di ba? Pag nasa labas sila, yung mga nananalangin, nagpapasalamat. So, napaka inconsistent na throughout those years na nakita ni Zacarias yung kapangyarihan ng ating Panginoon, nagtaka pa siya doon sa kapangyarihan at kayang gawin ng ating Panginoon. Same thing with us. As Christians, the longer that we become Christians, dapat lalong tumitindi yung pananampalataya natin. Nung pumunta po ako kanina sa hospital para po magkaroon ng blood works ko, nagulat ako because there's another doctor, an oncology doctor, asking for my blood sample. Kailangan ng oncology doctor ng blood sample ko. When we said oncology, it's something that deals with cancer. But my faith is into the Lord. And alam ko po kung ano yung kapangyarihan ng ating Panginoon. It's not only once, but it has been several times na nakita ko yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So why should I worry about it if I know that God holds every tomorrow? Ang sabi po dito sa pag-aaral sa susunod nating pag-aaralan is pagpapasakatuparan ng plano ng ating Panginoon. Sabi po sa Lucas 1:18-20, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko ang pag-ano po dito ay, kung titingnan po natin dito, diba, yung pagsasakatuparan po ng ating, ito rin po yung teksto kanina, pero nakita po natin dito na bagamat doon yung doubt ni Zacarias, pagkatapos po ng kanyang paglilingkod ay nagpatuloy po siya doon sa umuwi siya, diba, sa kanyang bahay at nakipisan siya sa kanyang asawa para po mangyari yung pagbubuntis ni Elizabeth. So there is action doon sa plano ng ating Panginoon. Nakita mo yung vision ng ating Panginoon, may faith ka, so dapat may plano ka kung ano yung gagawin mo. I saw that there is an oncology doctor added on my list, so I'm waiting for until tomorrow for my blood sample, to the result of the blood sample. Pero hindi doon natapos yun. I have to pray, I have to do something, I have to take the actions that necessary. So, yung mga kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano at bilang isang mananampalataya.
yung isa katuparan yung plano ng ating Panginoon. Binigyan ka ng vision ng ating Panginoon. Isa katuparan mo yun. Ikaw yung gumawa noon. Kaya siguro sa iyo pinakita yung ganung plano ng ating Panginoon is because God wants you to do that. God wants to use you on that matter. Ano po ang sabi dito? Sa Lucas 1, Kapitulo 57 and 58, dumating na ang oras na panganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Diyos, nakigalak sila sa kanya. Amen, di po ba? Kailangan po tayo ay maging patotoo sa harapan ng ating Panginoon. The courage that we have. Kailangan po maging patotoo yun sa harapan ng ating Panginoon. Paano ka magiging patotoo sa iyong kapatiran kung ikaw mismo ay hindi mo kayang gapiin yung takot, yung alalahanin sa iyong buhay? Kailangan maging patotoo tayo doon sa pang-araw-araw nating buhay na ginagawa. Sabi po dito ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po sa aklat ng Lucas 1:59 to 64, makalipas na ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Kasi iyon po ay kautusan ng kanilang kasulatan. Sakarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit wala namang kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Sakarias ng masusulatan at ganitong ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Sakarias at siya ay nagpuri sa ating Panginoon. So, no matter what the world will say, no matter what the condition is, diba? Sabi dito ng mga kamag-anak niya, wala naman kayong ganyang pangalan. Di po ba? Against yung kanyang mga kamag-anak. Pero ito yung gusto kasi ng ating Panginoon. So, ito yung pagsunod na gagawin ko. If we are confirmed about it, do it because God is with you. Sabi po dito ni Sakarias sa sa Lucas 1:68 to 69, ito po ay nagpuri na si Sakarias. Pagkatapos niya pong makapagsalitang muli, nagpuri si Sakarias. Purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Amen. Di po ba? We never stop worshiping God in thought, in words, in actions. Bahagi po ito ng paghahanda natin dun sa second coming ng ating Panginoon. And alam niyo na po kung ano yung mga iba't ibang form ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kasama po dyan ay ang pag-iikap po. Kasama po dyan ay ang pagiging tapat dun sa mga pangako natin sa ating Panginoon, sa pledge po natin sa church. We didn't pledge to our brothers, to our sister. Hindi po kayo nag-pledge sa akin. Hindi po kayo nag-pledge kay Ate Gemma, kay Ate Ban, kay Micah, sa leader ng iglesia. Nag-pledge po tayo sa ating Panginoon. So, I will be continuing doing my pledge sapagkat pangako ko yun sa ating Panginoon at bahagi yun ng pagpupuri ko sa ating Panginoon. Sabi po dito, pagtalima sa pangako ng Diyos. Sabi po dun sa papuri ni Sakarias sa Lucas 1:68 to 69, purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin ang isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David. So, pagtalima doon sa pinangako ng ating Panginoon. Pagtalima po is yung
pag-hold natin doon sa pangako ng ating Panginoon. Ito yung pangako ng ating Panginoon, I will stand firm on it. Because ito yung pangako sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dito sa pagwawakas ng atin pong continuation po doon sa pagtalima, sabi po dito, iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham. 74 po, niligtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo'y makapaglingkod sa Kanya ng walang takot. 75, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Yan po yung kailangan nating sundin sa pang-araw-araw nating buhay, na maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo po ay nabubuhay. At ang sabi po muli doon sa binasa natin kanina, mapagmahal at mahabagi ng ating Diyos. Minsan, it's not easy po na maging banal, maging matuwid sa Kanyang paningin. Pero nandoon yung kahabagan, nandoon yung pag-ibig ng ating Panginoon upang patuloy tayo magkaroon ng bagong bukang liwayway sa bawat umaga. Bukang liwayway ng kaligtasan, bukang liwayway ng kapatawaran, para tayo ay makaalis mula sa kadiliman patungo sa kapayapaang nagmumula sa ating Panginoon. At ang sabi po dito sa aklat ng Lucas, tatalon po tayo sa Lucas 21, 34 hanggang 36. Sabi po dito, ang pagbabalik ni Kristo. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong na labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin ng buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong maaabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Amen. Pinanganak po si Kristo 2,000 taon na nakalilipas. We're now waiting for the second coming of our Lord. Salamat sa pag-ibig at biyaya na ibinigay ng ating Panginoon nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. It's now time that we keep on moving because we have the reason to live. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasasalamat, na may isa pong maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa pananalangin. Humingi po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. O aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Zacarias, Panginoon. Na bagamat may mga pagdududa, nagkaroon po siya ng pagdududa sa inyo, Panginoon, ay nanatili kang tapat sa Kanya, Panginoon. Salamat sapagkat ganun ka rin sa amin, Panginoon. Bagamat may mga pagkukulang kami, nanatili kang tapat sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi ka nandiyan dyan. At salamat, Panginoon, sapagkat ginagabayan mo kami upang maging handa sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon, sa matamis sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoon at tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Amen and amen. Amen po. Merry Christmas.